I think yung negative energy, yun yung nag-feed sa lalaki para mag-grow, pero sa babae nakaka-damage siya. Make sense? Diba? War, nakaka-build ng lalaki yan. Totoo yun. Pero sa babae, natotraumatize sila. So nadadamage yung babae. The more negative energy na absorb niya sa buhay niya, the more nagiging damage siya. Pero ang lalaki, the more negative energy na absorb niya, mas kaya niya mag-handle pa. Tapos nabibuild yung personality. Kasi tol, ang babae na dumaan naman sa traumatic shit, dun siya nagkakaroon ng butas. Exactly. Damage siya. Kaya ayaw natin ng ganun. Kasi nga, damaging na nga yung buhay ng lalaki, dadagdag pa yung babae. Hindi. Exactly. Dapat nga ikaw yung pampabalance ng life eh. Exactly. Now, to turn sa'yo yung lalaki For peace. for peace and quiet. At katahimikan. Yun. Ngayon, pareho kayo magiging masaya. Exactly. Kung damaging ka rin na as a woman, tapos damaging na nga yung lifestyle ng lalaki mo, chaos nga yung mangyayari sa inyo. Pareho kayo nag-damage pareho. Hindi Dapat pwede. yin and yang. You know what I'm saying? Yin and yang. At saka about yung sa sinasabi mo na babaeng palangiti, tol. So babagay yun siya sa atin dahil parang pag babaeng palangiti malamang at masayahin siya, ibig sabihin kaya niya maka-appreciate ng mga bagay-bagay, right? Tama, so, tama. minsan isa rin yun sa mga tinitingnan ko eh. Kung ito babae ba to, nakaka-appreciate ba siya? O ungrateful bitch siya? Kasi kung ungrateful siya, baka hindi ka bagay sa akin. Kasi ako, ang bilis ko maka-appreciate ng mga bagay-bagay eh. Tingin ko nga yun talaga yung formula for success. Pag nararamdaman mo yun, pero you still do Ginagawa mo pa rin. Yes. Diba? Dun yun eh. Parang sinasabi nila Muhammad Ali, ang pinakamahirap na parte sa ginawa ko bago maging champion, yung pag-dodge ng parties, pag-dodge ng babae, pag-iwas sa mga ganun. Isipin mo, paano ka magiging motivated, Iwasan mo mabugbog yun, no? makipagsuntukan araw-araw? Isipin mo si Pacquiao, motivated kaya yun makipagsuntukan. 250 rounds yung training niya. Tapos titik-tikin yung abs mo na ganun hanggang mamanhid. Hindi mo na, gugustuhin mo ba yun? Kaya nga no? Hindi naman talaga eh. So the more na makonquer mo yung feeling na ayaw mong gawin pero gagawin mo pa rin, I think dun yung nagsisimula yung greatness, parang ganun. Lahat ng ginagawa ko, kahit ngayon ko rin, magpo-push up, bakit nakakatamad to? Oo, totoo. Lahat talaga nakakatamad para sa akin. Yeah. Kaya, siguro nga, minsan ang iniisip ko, kanyari magre-record ako. Kumbaga, sige, gagawin ko nga to, parang hindi ko na to gawin balang araw. Parang ganun ba, no? Kailangan ko ng ano to. Kasi kakatama talaga yung kakamali ka sa verse mo. Tapos ulit na naman. Pipindot ka ba? Pindot ka. Malalim talaga eh. Ang init pa dun sa taas, di ba? Ako naisip ko naman, tol, it sets me apart every time may ginagawa akong mahirap. Ano yun? Kumbaga, naiisip ko na, hindi kaya to ng iba. Iba. So, magiging kakaiba ako. Mapupunta ako sa top percent ng mga tao na kayang gawin to. Yeah. So, gagawin ko talaga lalo. Nanggigigil akong gawin lalo pag alam kong di kaya ng iba. Tama yan, tol. Kasi nung nagsisimula pa lang talaga yung 2 joints, yung talagang yung mahirap na part doon yung dati. Parang sinasabi ko sa tropa, tangina hindi kakayanin ng ordinaryong tao to. Yung gantong hirap na to. Yep. Siyempre, iniisip ng iba, duli-duli lang ng trabaho, mag-rap-rap ka lang dyan eh. Hindi ganun eh. Hindi talaga. Hindi siya ganun. Mahirap i-explain sa inyo, basta mahirap talaga siya. Pero dati nga sinasabi ko, hindi kakayanin ng, basically ng mental ng ordinaryong ano lang. Yeah. Yung mental stress pa lang nun eh, di ba? Holy shit, bakit tayo gagawin ng millions gamit ng rhymes natin? Tsaka tol, kailangan mo maging jack of all trades eh. Nakala nila pag naging successful ka, usually, di ba? Scam din yung sinasabi nila na kailangan magaling ka sa isang bagay lang. Diba sa school sinasabi rin yun, focus ka sa isang bagay lang. Ba't ang dami yung subject? Bakit may math, ba't may PE? Sabi niyo mag-focus sa isang bagay, bibigyan niyo kami maraming subject. Tapos madedepress yung bata kasi ang bobo niya, hindi siya makasabay sa lahat. Sabi niyo mag-focus sa isa eh, di science yung paborito ko, di dito ako nag-focus. Pag bumagsak ako sa math, magagalit kayo. Di ba sinasabi nila na parang unfair? Bakit pag kayo ang bebembang ng madami, astig kayo. Pag kami naman, malandi kami. Kasi nga, ganito rin. Better yung lalaki. Ganito kasi yung tol eh, kung bakit eh. Pag yung babae, maraming binibembang, kadiri yun. Bakit sa atin hindi? Kasi nga, sa ating mga lalaki, para makabembang tayo, mahirap eh. Mahirap makabembang eh. Kailangan mo pang astig ka, mayaman ka, nakakatawa ka, maporma ka, status mo mataas. Ang tayo pang gagawin shit para makabembang eh. So pag yung mahirap na something, pag magagawa mo siya ng marami, nakakaelib. Tama. Mahirap eh. Eh sa babae, hindi naman mahirap makipag-sex sa babae. Lumabas lang ang babae dyan, bumukha ka, may sex sa kanya eh. So pag ginawa mo yung madali ng marami, ano nakakaelib dun? Ang mas nakakaelib pa, pag si babae, isa lang talagang isi-sex niya. Ayun ko yung mahirap yun. Yun nakakaelib. Mahirap sa babae yun. Ang loyal mo sa isa, palakpak ako sa'yo. Di ba? Yes mo, kaya siya hindi mo pwedeng i-sabihin, ba't kayo, ba't ganyan? Siguro,
Hindi lang nag-check yung mga lalaki. Hindi pala check yung mga lalaki. Hindi pala check. Kumpara sa mga babae. Kaya tingin ko, technically, mas magaling tuloy sila. Wala namang pakialam yung lalaki. Kaya tinatanong yan, boy. Medyo weirdo yun kung yung lalaki nag-check ng mga ano. Hindi, okay lang yun. Pero medyo parang, Hindi weirdo yun. Weirdo, depende kung paano niya chinek. Yeah. Kung chinecheck niya yun na parang Kung may kutob insecure na way, yun yung weirdo. medyo nga, weirdo yun. Yun nga. Pero kung chinecheck niya na parang Dahil katulad may lang... motibo. Hindi. Pag kung chinecheck niya na parang, let's say, kunyari, ikaw may anak kang babae, check mo yung iPad niya, ano bang pinanonood ng anak ko? For Tama. protection purposes. Or ba? safety purposes. Yun ang, pag yung mga lalaki talaga na marami silang nakakasamang babae, minsan sila nga pa nga yung parang ayaw na mag-girlfriend. Kasi nakikita talaga nila yung kasinungalingan ng mga babaeng nakakasama nila eh. Kasi kadalasan ng babaeng mga nakakasama nila, okay, may mga boyfriend to, may mga ganyan. Nakikita nila paano talaga magsinungaling, gaano kagaling talaga. Totoo. Kaya yung mga chick boy talaga, kaya sinasabi ng iba na, ba't ayaw mo mag-girlfriend? Ayaw mo naman chicks. Kasi yung mga lalaki yun, alam talaga nila na pag sila yung naging boyfriend, alam nila yung galawan ng babae, kaya parang ayaw na lang din nila mag-girlfriend, nagigets mo. Pero para masagot yung tanong na bakit magaling ng babae. Nature nila. Kasi ang alam kong, hindi ko maalala sa kung narinig to, pero tayong mga lalaki nga nung unang panahon, pag may gusto tayong something, gagamit tayo ng dahas. Kaya rin unang panahon pag caveman days, right? Gagamit tayo ng dahas, gagamit tayo ng kamay natin, violence para makuha yung gusto natin. Ang babae, hindi nila kaya yun. Wala silang ganun. So natuto sila na ang gamitin nila is yung salita nila, yung charm nila, yung magpapaawa sila, or yung mga tricks nilang mga ganun ba. Hanggang sa gumaling sila ng ganun, kaya naging expert sila sa ganung larangan. Kaya hindi mo sila matatalo sa ganun dahil yun talaga yung yun yung nila. Nature. Yung talagang nature nila. Doon sila Nature magaling. nila yun, Koy. Kaya kanilang paniwalain na ganito, paniwalain na ganyan. Di ba? Gagamitin, kaya nga nila patuluin yung luha nila on demand eh. O, hindi natin kaya yun, di ba? Kaya nga nilang magsabi kaya nga nilang tumingin sa'yo ng mata sa mata. Na hindi totoo yung sinasabi. Roots, nagsisinungaling siya, di ba, tol? Tayo po nagsisinungaling tayo, talagang halata talaga eh, di ba? Parang, hindi totoo yan. Parang ganun tayo, di ba? Hindi. Tol, alam mo, na-realize ko rin recently, yung compatibility, ang bilis pala ma-detect. Sobrang bilis pala. So, pwede ka mag-numbers game talaga. Okay. Na tipong, unang DM pa lang, yung reply pa lang niya sa'yo na una. Gets mo na kung compatible kayo o hindi. Yung paggamit niya ng punctuation marks, like yung haba ng reply niya sa'yo. Alam mo yun, kung interesado siya sa'yo, magigets mo na ang compatibility. Huwag nyo nang itry ipilit for both men and women. Well, pag marami ka ng experience talaga sa ganyan at marami kang kinakausap, check mo na agad message, unang reply pa lang, check mo na agad. Kasi pag konti ang experience mo, let's say, kunyari, tinanong mo siya kung taga-Pasay ba siya. Taga-Pasay ka ba? Tapos ang unang reply niya sa'yo is question mark lang. Diba? No. Pero pag hindi mo alam, pag wala kang game, akala mo lang, sasagutin mo ngayon yung question mark yun. Hindi, wala Lalaroin lang, mo pa tinanong yun. ko lang dahil ganyan. Pero pag yung marami ka ng experience, gets mo na yun, okay, hindi ako gusto na ito. Ako tol yung tipong tao na pag may sinabi ako, ay, grabing ko siyang pinaniniwalaan eh. Pag Kahit sinabi hindi ko siya, pa, di ba? Kahit wala pa, kahit hindi pa. Wala akong doubts pag nagsalita na ako. Pag sinabi kong, ito mangyayari. Ito talaga ang mangyayari. Kung baga ganun ako believe sa sarili ko. Pag sinasabi nila masyado ang believe sa sarili mo. Hindi para sila sa akin believe sa nga, sarili kumbaga nila. para sa akin Tama nga, yun, Koy. gumagana sa akin eh. Ewan ko, di ba? Ewan ko kung bakit minsan sinasabi nilang negative yun. Masyado kong believe sa sarili mo. Depende kasi kung Depende paano sa mo tao. tatanggapin. Pag ako ginanon, masyado ang believe sa sarili mo, salamat ha. Believe ako talaga believe. ako sa sarili ko eh. Ikaw di ka believe Kasi sa sarili siyempre tol, mo. noong unang panahon, ilan lang ang bumibilib sa akin. Ala ka namang hindi ko pa biliban yung sarili ko, di ba? Halos lahat di bilib sa sinasabi ko eh. Yes. Kaya talagang bilib na bilib ako sa sarili ko. Tsaka parang ewan ko, basta pag sinabi ko, alam kong kaya kong gawin eh. Alam mo tol, Talaga, yun nga yung talaga, ano oy. tol eh, yun nga yung na may kausap akong babae nung nakaraan na pag nagsasalita siya, umpisa pa lang, Negative na. talo na agad Oo. yung salita niya, talo na agad. So sabi ko sa kanya, parang hindi ka mananalo niyan kasi umpisa pa lang ng words mo, Negative. parang talo na agad eh. Parang yung kwento yan ni yung kwento nung nag-grab si Ace papasok dito. Diba? Tapos sabi nung driver, sabi oo. nung driver, naku sir, hindi tayo makakabili ng ganito kalalaking bahay. Tapos sa ano naman ni Ace, ba't
tayo? Ba't kasama ako dyan? Baka ikaw lang. Ako makakabili ako ng gano'n. Huwag mo isama dyan. Yung driver na nagsabi nun, Maliit pangarap niya, hindi pa siya nagsisimula, talo na agad yung salita niya. Hindi niya talaga Gets mo? makuha yun. Kumbaga parang yung nga example ko, let's say si Pacquiao, kunyari lalaban si Pacquiao ng boxing. Yan. Pagsasabihin niya Iisip niya agad bang matatalo siya, pagsasabihin niya agad na, parang hindi ko matatalo to. Hindi talaga siya mananalo dun. Pero bago pa lang siya pumasok dun, sa isip niya, na-knockoutin ko to, tinan mo Parang ganun. Mas malaki yung chance na manalo ka kung ganun ka magsalita. Kaya nga, tol, yung power talaga ng pananalita, tol, grabe talaga, tol. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa bibig nyo talaga kasi minsan kung ano yung lumalabas sa bibig nyo, naririnig ni God yun. O yun palang gusto mo bigay natin, di ba? O, kaya kapag lumalabas sa bibig nyo na parang ang confident ng sinasabi nyo, gusto nyo mangyari, malamang, yun ang ibibigay sa inyo, yun ang narinig